Caller number 28. Just lang. Number 2 pa lang tayo. Hello. Hello, Dries. Hello. Ay, kamusta ka na? Okay lang. Oh, salamat sa pagtawag. Okay ka naman pala eh. Pero hindi masyado. Ang mga tinatanggap dito yung mga hindi okay. Oo nga, hindi nga ako eh. Kaya nga tumawag ako. Ba yan, madamay pa to. Naniniwala ka ba sa pinost ko tonight? May pinost ako tonight. Alam mo, sabihin ko sa'yo, Ano? forgiveness is a gift. Not everyone can forgive, no? Oo naman. Alam ko naman yun. Di wow. Anong ginagawa sa buhay ni Tris? Call center agent. Tris. Lang po. Pangilang ka sa magkakapatid? Pangatlo ka, no? Opo. Oo, kasi Tris. Yung bago ikaw, Dus. Hindi naman. Angkor. Yun lang talaga pinangalan. Parang Tricia, gano'n. Okay, Katris. Hindi. Tris lang. Sige. Pinaikli. Ano na nga paglilingkod ko sa'yo? Kasi meron ako, single mom. Uy, Happy Father's Day. Salamat. Single mom, Happy Father's Day sa inyo lahat. Ilan taon na anak mo? 5 years old, lalaki. 5 years old? Lalaki? Nag-aaral na? Kindergarten. Garden ba garden? Kindergarten. Kasi di ba garden yung ano? Garden yung maraming halaman. Minsan marami rin patay doon. Memorial? Garden? Aywa. Dapat ba? Hindi ko alam. Ilo nga pala kay Ryan Hongkway, ha? Rodson. Yung kaibigan ko, si Ryan Rodson Hongkway. Oo. Wala lang, nagbenta ng condo, bili kayo sa kanya. Actually, kami lahat nagbenta ng condo. Nag-iipon muna ako. Sige. Alright, ano maglilingkod ko sa'yo? Single mom ako. Tapos, meron akong boyfriend for magti 3 years na kami. Sana. Kaya lang, ito bang nalaman ko, pangatlo pala niya ako. Ay, congrats! Ano nalaman mo na? Oo. Alam mo kung bakit pangatlo ka? Tapos yung unang wife pala niya. Alam mo kung bakit pangatlo ka? Kasi Tris yung pangalan ko. Para ka pangalan mo una, kay Yuna. Una ka? Pangatlo ka, ikaw yung Tris. Oo. May pangatlo si Four. Corny. Alright, gano'ng katagal? Mag-3 years na. Nalaman mo na pangatlo ka. Oo. Paano mo nalaman? Kasi nung one time, nung last week, bali nag-dinner date kami. Tapos, may tumawag sa kanya. Sabi niya, girlfriend din daw niya yun. Tapos, pinaamin ko siya. Tapos, yung una pa, sabi niya, may una pa daw. Pangatlo daw ako. Pero ako daw yung mahal mo. Kasi ako daw yung pinakabago. Inamin talaga niya sa'yo? Oo. Ewan gusto ko lalaki maamin. Kaya lang sabi ko, sana nagsinungaling na lang siya. Kasi, masakit. Sabi mo lang yan, pero maganda pa rin inamin niya. Sabi niya sa akin. Finally, di ba, alam mo na kung anong dapat gawin. Alam mo na nga ba? Magpag-iwalay, ano ka ba? Magpag-iwalay, ano ba? Kasi mahal ko na siya, paano yun? Hindi mo ka magpag-iwalay. Gano'n kasimple yan, di ba? Mga dilig ang pangatlo, di ba? Total, ikaw naman si Tris. Yun nga. Huwag ka naman magpag-iwalay, di ba? Hindi kasi, nung sinabi, akala ko naman, yung pangatlo ako, wala na yung mga una. Yung pala, sabay-sabay kami. Active pa rin. Ang daming budget ni Loko, no? Kasi isang girlfriend pa nga lang, ang dami mo nang dapat bilhin eh. Diba? Aglo pa? Kasi naman, kasi usually pagka nagde-date kami, ako yung nagbabayad. Yun lang. Ikaw nagbabayad? Oo, kasi sabi niya, cooks daw siya lagi, gawa ng sa work niya, hindi naman daw ganun kalaki yung sweldo niya. Abilidad. Ayun, tapos,
Oo, kasi nung nalaman ko, yung unang wife pala niya, hindi pa rin sila hiwalay. Tapos yung second, nasa abroad naman pala. Kaya, tapos hindi naman siya kasal doon sa una lang. Ang alam ko lang, hiwalay na siya doon sa una niyang wife. Pero hindi pa rin pala. Tapos nalaman ko lang kasi tumawag sa akin yung wife niya na baka daw nga, sabi niya kung ako nga daw yung situation, nasa telepono yung husband niya. Yun. Tapos nakita ko dun tapos sa Facebook ko, nag-aano rin yung message din yung second niya, yung nasa Hong Kong. Ibig sabihin ikaw lang nasa Pilipinas. Hindi, yung isa nasa province sa north, parting north. Yun yung wife niya talaga. Tapos may anak siya dun 2. Tapos yung second niya, nasa Hong Kong. May anak din pala siya dun isa. Sa'yo, may anak na siya? Wala kaming anak. Kasi nito 2 years, magti 3 years pa lang kami. Hindi ka pa delayed? Hindi na. Hindi ka delayed? Hindi. Patingin. Hindi. Patingin ng ano? Ang titignan mo. Hindi naman ako delayed. Ayun, tapos ano lang ako. Hindi ka irregular? Hindi. Hindi rin. Regular naman. Regular. Buti pa ang regular kasi sweldo minsan irregular. Oo, kasi minsan magkita kami once or twice a month lang. Ganun. Yun pala, kaya sabi ko, bakit ganun minsan pagka magkikita tayo once or twice a month lang. Yun pala, yung na-realize ko na yun pala kasi nga yung first wife niya nauwi siya doon. Tapos yung second wife niya, may anak siya doon. Tapos inuuwian din niya yung pagka every time pinupuntahan niya yung daughter niya doon. Tapos kasi sabi ko, para namang wala ka ng time sa akin kasi laging minsan twice and once lang kami magkita. Ganun lang. Tapos sabi ko sa kanya, nitong later part na siguro mag-1 year na kami, sabi niya, kasi hindi ako makakontak, sinisira yung cellphone ko lagi. Sabi niya sa akin. Tapos gumawa ako ng paraan, binigyan ko siya ng cellphone. Anong telepono na binili mo? Kung cherry yan, magitin mo, kung hindi, wag na. Cherry mobile nga. Yun! Congratulations! You made the right decision. Sa phone? Oo. Sa phone lang. Sa phone lang. Load, di ko din bumili. Tanga ka talaga. Nagbigay ka ng telepono, pati load, sa'yo pa rin. Boblok. Kasi nga, minsan daw, wala daw siyang load, di siya baka-reply. Tapos pagkatawag ako, natagalit siya kung sabi niya, fine, makaka-reply sa'yo, wala naman akong load. Siya pagalit eh. Ay, bigyan ng telepono, tapos bigyan ng load, ayop ka! Ayun, tapos pagka kinakausap ko siya, itong later part naman, kasi parang naiinis na ako sa kanya, parang ginagamit na niya ako pag gusto niya, may kailangan lang siya, saka lang niya ako naaalala. Ay! Tapos yung later part, inaway niya ako siguro mga nitong last year lang, late last year, kasi na-delay kami nung, sabi niya mag-iipon kami ng pambili ng PS4 niya. Ayun. Pambili ng? PS4. PS4? Galit siya? So, bumili kami ng PS4 ng December kasi sabi niya, sabagay nakasale yan eh. Ay, daw ako pangako. Tapos, nag-sorry ka naman. Oo. Kasi yan ang tama, mag-sorry ka. Kasi na-delay yung bigay mo ng PS4 sa kanya. Sabi mo sa kanya, maganda lang din naman ako, pero hindi mo ako gaano matalit na kasi ako kaya na-delay, ganun. Hindi yun. Nakabili rin kami. Tapos sabi niya sa akin, basta daw pag nabili ko na daw siya ng PS4, wala na daw siyang ibang Ano, wala na siyang ibang? hihingiin.
sa akin. Hindi man yung telepono, binigay mo na kusa. Magkano PS4? 18,000. 18 nga naman. Bala, magkano? 700. Ilang bala binili mo? 10 pieces sabi niya. O, di 7,000 yun. Parang ganun. Kinard ko yung iba. Masaya naman siya. Sabi niya. Yan ang importante. Napakahalaga niya na bumili ka ng PS4 para sa kanya, masaya siya, meron 10 bala at nakapaglaro siya habang ikaw, pak na nga. Importante maging masaya siya. Tama, mali? Tama. Congrats. Nag-level up ka na, bobo ka na. Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Opo. Sige na. Ano ba tanong mo? Kasi parang lately parang ano ko na gano'n na lang siya dahil. Tapos parang ano na lang yung parang sa may kailangan na lang siya ganun. Yan, madalang na rin siya tumawag. Kung hindi pa ako magpapaload, hindi tatawag. Taga-saan mo siya ngayon? Nasa Quezon City. Ikaw, taga-saan ka? Laguna. Pasita Complex. Opo. Pasita Complex. Lapit-lapit yan eh. Anong tanong mo? Kasi magti 3 years na kami. Tapos ganun lang siya. Parang tapos lagi naman niya sinasabing mahal daw niya. Yun ang concern mo, hindi yung pangatlo ka, tanga ka? Yun nga, ang concern ko, pangatlo ko. Sabi ko, ayoko na ng ganong situation. Wait lang ate kasi yung ngayon, kasi 11:16 na, pauwi na yung mga manananggal na lumipad. Padadaanan lang kita, pakukuha lang kita ha. Pampasik pa sa mundo. Di ba, hindi mo ginagamit yung ano mo, utak mo? Papasip-sip ko lang sa mga manananggal na magkasilbi, magbusog man lang sila. Walang gamit sa yung utak mo eh. Gamitin mo kaya yan? Kaya nga. Kaya lang, tatawagin ko lang sila. Wait lang ba, tatawagin ko lang yung mga manananggal. Han naman na yan, yaman naman. Samba. Malapit na raw sila. So, patawagin ko pa? Sabi ko nga sa kanya, ayoko na. Han naman na yan, naman yan na. Samba. Kunin niyo na po. Si Trace. Samba. Malapit. Ate, on the way na raw sila. Ha? Oo naman. Basta bang tubo ko, papalo ko lang sa sarili ko ngayon. Hindi. Kasi sabi ko sa kanya, ayoko na nga ng gano'n na parang option na lang ako. Ate, hindi sa ayaw mo. Tama na yan. Ayaw mo na talaga, makikipag-iwalay ka ngayon mismo. Pinaparahan ka lang, gago ka pala eh. Ngayon nga, sabi ko sa kanya, ayoko na. Okay, makikipag-iwalay ka. First name niya? J. Letter yan. Name? J nga, J-A-Y. Walang H. Pero Rosa. silent naman. Wala nang point na nandun pa siya. J. A. J-H-Y. J-H-A-Y. Hindi, J-A-Y. J-A-Y. Pwede ba lagyan ng E yan, di ba? J-H-A-Y-E. Hindi ko alam. Pwede yan. Lagyan nyo ng E sa dulo. Tapos Q. Pero silent din. Sige. Say sorry, thank you ang gabi. Alam nyo, ang dadali ng mga tawag ngayong gabi. Ang dadaling solusyonan, mga kaibigan. Walang kakwenta-kwenta. Diba, etong ganitong problema, mga kaibigan, you don't need a Papa Jack to tell you na nagpapakatanga ka na. Di ba nanay ka? Oo. Sorry I do not want to question natin yung pagiging nanay mo. Pero di ba, ang mga nanay ang promotor sa common sense. Tama? Nanay ko laging ganyan sa akin eh. Wala kang sentido, kumon! Nagano nanay ko lagi.
Ano ang silbi ng ulo mo? Design ng balikat? Ganun nanay ko lagi. Nanay ko pilosopo, sabi sa akin yan. Ano purpose ng ulo mo? Design? Opo. Sige na, makipag-iwalay ka. Anong team song nyo? All of me. Hayop. All of me mo. Hindi, wala lang ganyan. O, dali na. Alam ko, kahit siguro mga 3 years na tayo, ako lang magmahal sa'yo ng buo. Kahit minsan, kahit ko na tinatawagan mo lang ako, text ka lang pag may kailangan ka sa akin. Pero, sa totoo lang, hindi ko naman in-expect na magkakaganon pa. Tapos, na option mo lang pala ako. Kasi wala yung unang asawa mo nandun sa province. Tapos yung pangalawa mo, nasa abroad. Wait! Wait! Wait lang, ate! Oh my God, this is so important! Tris! Number 70 na yung walang forever pero may infinity. Ha? Number 17 na. Pangalim po. Ano pa yun? Wala kang kamuwang-muwang. Yung pinapatrending ko tonight na walang forever pero may infinity. Opo. Opo. Sabi ko, yung congrats mo ko, number 17 na. Oh, congrats. Okay, thank you. Patuloy mo na. Okay, tuloy mo na. Kasi yung pangalawang asawa mo na sa abroad, hindi ko naman nakalain na pinagsabay-sabay mo kami tatlo. Kaya lang kasi nga masakit. Tapos nilalamang kita. Tapos niloko mo ko. Sabi mo, mahal mo ko. Hindi mo pala. Kasi pala may mga kailangan ka lang sa akin. Tapos pinaaway mo pa ako pagka hindi ko na ibigay agad. Hindi ko alam na kaya lang pala gusto mo ko dahil ganun. Inaibigay ko yung mga gusto mo, yung mga luho mo. Sana lang pinahalagaan mo yung PS4 relasyon natin. Ay, sorry. Dapat yung PS4 mahal yung bakla. Oo nga. Tapos lahat ng gusto mo, pinigay ko naman. Hindi ko lang maintindihan bakit kahit sana man lang pinahalagaan mo yung pagmamahal ko sa'yo. Yung pala, dahil lang sa mga ganun. Tapos nung binti ko na parang biglang nawawala ka na. Sa tawag na nagtitext, hindi pa ako magpapaload. Yun lang. Sana naman hindi mo ako pinagbahala yung pinakita ko sa'yo gusto ko. Kaya tumagal lang ganun pagsasabi ko sa sarili ko baka magbago naman yung sitwasyon. Pero kasi parang ayoko na kasi magsitrailing kayong ganyan. Parang wala nang pupuntahan. Kasi kailangan isipin ko rin yung anak ko, di ba? Kung ganyan naman yung sitwasyon natin, parang second option mo lang ako. Actually, third option nga lang. Yun, tama yan. You are nothing but an option. Mahaba yung isang part eh. Second rate, trying hard na. Pussycat. Tapos? Parang kasi kala ko magbabago yung sitwasyon na mamahalin niya ako kasi binigay ko naman lahat. Tapos hindi rin pala kasi sabi ko sa kanya kung gusto mo ako na lang, iwan mo na yung mga iba or wag mo kami pinagsabay-sabay, mamili ka na lang kami tatlo.
Pero sabi niya, hindi daw. Kasi daw niya, nandito pa rin daw ako. Sabi ko, napaka-unfair mo naman. Kaming tatlo nagmamahal sa'yo. Tapos, ikaw mamimili ka lang. Ang galing nun. Alam mo, ate, nabubusit ako sa'yo. So, Di ba? Parang ang dating kasi nito, kasi you found out na tatlo kayo, pero ang reaction mo, grabe, ang daya mo naman. Ano ba yan? Unfair, kasi tatlo kami nagla-love sa'yo, kami tatlo hati-hati sa'yo, ang unfair. Ano ka ba parang ang tanga? Oo nga. Honestly, right off the bat, mga kaibigan, pag nalaman tatlo kayo, hiwalay na yan eh. Maasa ka maayos. Tungangain kita ng keyboard sa bibig mo dyan eh. Alamin ko na nga, kaya nakipag-break na ako. Ayun pala yan, sorry. Tapos? Yun lang. Kaya sabi ko, tapos nitong last week, tumatawag-tawag pa siya sa akin. Huwag daw ako makipag-walay sa kanya. Ha? Oo. Talaga sabi niya? Sabi niya, huwag daw ako makipag-walay sa kanya. Oo. Kasi yung unang asawa naman daw niya, hiwalay na sila. Tapos yung second naman daw, nasa abroad naman daw yun. Sabagay, may point talaga siya eh. Tapos ako lang daw yung nandito. Sabi ko, ibig mo sabihin, pag bumalik yung mga yun, tatlo kami sabay-sabay. Malamang, sabay naman kayo talaga eh, kahit wala dito yun. Kaya nga, sabi ko sa kanya, so, ayoko na, huwag na lang tayong magbalikan. Sabi ko, pinigyan na kita ng chance. Almost 3 years din. Kahit sabi ng mga friends ko, nagpapakagaga na ako. Sabi ko sa kanya, ayoko na. Sabi ko sa kanya, parang nagtagal kami ng 3 years pero walang nabago. Sa kanya ganun at ganun din lang. Tapos kung babalikan pa kita uli, sabi ko, paano naman sobrang tanga ko na nga yun, sabi ng mga friends sa akin. Actually, binigay ko na nga naman lahat sa kanya. Dahil ko pa yung baling magmahal. Kaya sabi ko, ayoko na sa kanya. Nakakonfuse lang ako kasi nitong last week parang bumabalik ulit siya sa akin. Tumatawag siya sa akin. Ano ho ulit? Tumatawag-tawag siya tapos nagtitik. Biglang nagka-load. Di ba? Dati di ba walang load? Oo. Hala, may pang-4 na ibigay ng load. Delicates. Kaya nga sabi ko parang hala. Ayoko na. Sabi dito ni Rudolph de la Cruz, Papa Jack ang martir ni ate. Dapat yan sinasama sa celebration ng June 12. Actually, hindi siya martir, tanga siya. Ibang martir, mga kaibigan, ha? Ibang martir sa tanga. Magkaiba yan, ha? Diba? Magkaiba, huwag yung pagparehangasin yan. Diba? You know, yung sakripisyo for a cause because you want to look after someone's welfare, that's, diba, pagpapakamartir. Yung mga bayaan natin, nagpakamartir yan because there's a cause behind it. Ibang pagiging tanga. Si ate, hindi siya martir, tanga siya. Huwag yung pagparehasin, ha? Oo, kasi, ano yan, te? Actually, 1 week ko pa lang naman yung nalaman yung tungkol dun sa 5 niya at ang pangalawa. Tama na ate. Kahit tanggalin mo sa issue ngayon natin yung part na meron siyang pangalawa at una, yung part na lang ate na hindi ka pa naglalaanan ng panahon tapos kinikikilang ka ng pera at saka gadget. Ano ka ba? Sapat na yun eh. O, tinan mo, si Kim Pedillion, ayan o. Nakikinig. Alam mo, sabi niya. Hehehe. Yun lang. Yan o, binabasa ko lang. Hehehe. Sabi niya, hehehe. Sige, kumanta ng ano. Saing gonna iwaki, my one and only. Alam niyo yan? Panahon niyo to. Hindi. Mo alam niyo? Hindi. Ganito, Tris. Hello. Okay, ganito, pasensya ka na kung binibiro-biro kita, ha? Because honestly, ito yung mga tipo ng problems that you don't need to think twice kung ano ang dapat solusyon. Malinaw eh. Yes, as a girl, you have to be treated like a queen. You're not supposed to feel like an option to a guy.
You're not supposed to feel like, ate, you are just there as a spare tire. Diba? Puti pa kayo spare tire, mga kaibigan eh. Diba, when there's essential part ng ano yan. At least when there's a problem, you go ahead and use the spare tire. Eh, ikaw, ate, wala eh. Imagine mo, yun na nga lang ha. Kung ilang taon na lalaking yan? Ahead sa akin ng 10 years. So, 37? Oo, mga... 37 natin tapos gusto ng PS4, hindi makabili? Tapos ikaw binili mo? Gago ka pala eh. Diba sabi niya, no? Huwag gawing hobby ang pagiging tanga, oh. Tama yan. Hindi dahil libre magpakatanga araw-arawin mo. Eh kasi syempre akala ko naman ako lang ang girlfriend niya, wala namang iba. Kahit na, ano ka ba? Walang nalaman Kahit na. Kasi sabi niya, gamit daw namin yun. Share daw kami doon. Naglalaro ka ba nun? Nalaman ko lang naman yung, nalaman ko lang naman na yung sa unang pangalawang Hello, di naman rinig. Hello. Una ko naman nalaman yung tungkol dun sa wife niya. 1 week ago pa lang. Tapos the next day, nakipag-break na agad ako sa kanya. Hindi ko naman alam na ganun ang sitwasyon. Tapos nitong tumatawag siya sa akin, nag-text. Huwag daw ako makipag-hiwalay. Bigla nagka-load. Ingat ka baka may next request yan. PS4 ba ang kasunod niya? Wii. Wala naman sitwasyon. Kasi wala na kami. Good. Pangatawanan mo yan. You deserve someone better. Alright? Okay? Oo. Alright? Oo. Okay. Salamat sa pagtawag. Thank you din sa pakikinig sa kanya. Well, inechos lang naman kita talaga eh. Kasi at least lumaang yung loob mo, diba? Kasi sabihan ka. Pag mabigat ang dibdib ate, luwagan mo yung bra mo. Promise! Wala na. Ulitin ko ha. Pag mabigat ang dibdib, luwagan mo yung bra. Kesa naman ilapag mo yung dibdib mo, di pa parang pangit naman. Kasi ikalang mo yun. Actually, wala na. Kasi patulog na ako. Tumawag lang ako. Sige. Ate, actually, gaya ng unang caller kanina, you don't have any problem anymore. Alam niyo yung pagbibigay ng material na bagay. Real talk tayo. Ano yan eh? It's not the material thing that you're trying to give it. Iba, it's the atmosphere. It's the atmosphere, mga kaibigan, of yung atmosphere ng walang issue ang material na bagay. Kasi sa relasyon, mga kaibigan, isa yan sa pinakamahirap aminin sa sa first time yung magsabi na wala akong pera, di ba? Kapos ako sa budget. Normally yan nag-uumpisa yung pag naging open ka sa ganyang bagay, madali na yung kasunod eh. Tama? Yan yung mahirap aminin. Ano ba yung mahirap aminin? Mahirap umutot sa tabi ng jowa mo. Pag nautot ka na sa harap ng jowa mo, open na kayo talaga. Di ba? Eh kasi hindi ko naman inisip na gano'n na... Huwag ka lang jowa sa tabi niya, parang pangit naman. Hindi ko naman kasi inisip kasi di ba once na gano'n naman na boyfriend, hindi ka naman mag-iisip na gano'n na magiging gano'n yung outcome, di ba? Sabagay, you were under the assumption kasi na okay kaya wala siyang iba. Oo, hindi ko naman alam na may mga gano'n na. Anyways, thank you for calling the show, ate. Thank you. Salamat sa pagtawag. Salamat. Bye-bye. Ay, naku.